Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat. Ngayon po ay linggo, January 1, 2023. Ngayon po ay dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, at atin din pong pinagdiriwang ang araw ng kapayapaang pandaigdig. Para po sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito po ay hinango sa aklat ng mga bilang, chapter 6, verses 22 to 27. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kaniya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang masagana at manigong bagong taong 2023 po sa ating lahat. Tayo po ay ngayon po unang araw ng simula ng pagpasok ng taong 2023. So ano man po ang nangyari noong 2022, bahagi na po yan ng kasaysayan, bahagi na po yan ng kwento ng ating buhay. Hindi na po natin mababago, hindi na natin mapapalitan, pero sa pagpasok lagi ng panibagong taon ay lagi rin nagbibigay ng pagkakataon na maitama ang mga bagay na hindi natin napag-isipan. Mga bagay na nagawa nating kamalian, pwede nating itama ngayon. Huwag nating sikapin balikan ng nakalipas at baguhin dahil hindi na ito nararapat. Pero laging sa pagpasok ng bagong taon, dito po tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na ayusin at itama muli ang ating pong mga naging desisyon sa buhay. Kaya mainam po na ngayon sa pagdiriwang natin ito, binibigay po sa atin ng Panginoon ang gabay ng ina ng ating Panginoong Jesus, si Maria, bilang ina ng Diyos. Ina na laging nandiyan, ina na laging umaalalay sa atin. Pero ang isang magandang katangian po na mapagninilayan natin dito ay maraming pangyayari sa buhay ni Maria na hindi niya maunawaan, hindi niya maintindihan, pero ang lahat ng ito ay itinanim niya sa kanyang isip at kanya po itong pinagbulay-bulay. Yung pagninilay, mahalaga po itong yung pagninilay o discernment process na dapat nating gawin. Kung hindi nagiging malinaw, huwag tayong maging padalos-dalos. Lagi naman po, sabi nga sa unang pagbasa, ay lagi naman nakahanda na ibigay ng Diyos ang kanyang pagpapala sa atin. Lalo tigit kung tayo po ay talagang nararapat na bigyan. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi naman po ito ipagdadamot sa iba. Kaya ibinilin nga niya kay Aaron, kay Moises, sasabihin kay Aaron kung paano sila magbibindisyon o magbibigay ng pagpapala. Kaya nawa po, ganun din po, nais kong hingin ang pagkakataong ito na magpasalamat sa inyo dahil kung aking babalikan, nagsimula ang aking pagninilay dito po sa YouTube noong nakalipas na taon, noong January, kung saan ako po ay nakasalukuyan nasa Quiapo pa at doon medyo hindi na magandang pakiramdam dahil sa COVID at ito po ang naging bunga ng aking pong isolation o ng aking quarantine. Talagang mayroon laging magandang mangyayari sa mga pangit na karanasan. Akala natin ay pangit lang, pero laging kinukuha itong pagkakataong ito para gamitin ng Diyos na mas makilala siya at mas maipakilala natin siya. Kaya ito nagkaroon po ng YouTube, ng pagninilay dahil sa
karanasan dahil sa COVID na parang maganda, no? Maraming kung babalikan po natin, no? Maraming magandang naidulot ang COVID na ito sa buhay natin. Mga pangyayari na nagpabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat din po sa lahat ng mga tao na nakilala ko dahil dito sa pagninilay dito sa YouTube. Maraming salamat sa mga taong sumusuporta, tumutulong, lalo tigit ngayon po na ako ay gumaganap ng isang misyon at responsibilidad bilang Parish Priest dito po sa Nuestra Señora de la Soledad. Mas nagiging madali po ang aking misyon dito dahil sa inyo pong mga suporta, sa inyong mga dasal, sa inyong mga tulong. Kaya dalangin ko rin po na nawa sa tulong ng Mahal na Birhen ng Soledad, kayo pong lahat at ang inyong pamilya ay pagpalain ng Panginoon. Muli po, Happy New Year sa inyo lahat.